Sa panahon ni Saint Thomas Aquinas, economic thinker din si Saint Thomas ha. Nagsulat din siya ng mga libro at nakarve niya rin yung bagong economic system nung panahon niya. Ito yung katapusan ng medieval age. Ang pinaniniwalaan ni Saint Thomas Aquinas ay hindi masama kumita ng pera o magtrabaho para sa pera. Huwag niyong kalimutan na santo rin itong si Saint Thomas Aquinas ha. Isa saint, isa priest, isa man of God. Pero revolutionary siya kasi isa siya sa mga una nagsalita na tao ng simbahan na ang pera ay hindi masama. Basta kung kumikita ka ng pera ay gamitin mo pa rin sa kabutihan. Kung kumita ka ng pera at sumobra, wag mong ipunin. Ibigay mo sa mga mahihirap. Yun ang prinsipyo ni St. Thomas Aquinas. Naniniwala si St. Thomas Aquinas na kahit gaano kadaming pera ang kitain mo dito sa mundo, ang pinakamasaya pa rin sa lahat ay ang mamatay kang mahirap. To die poor, na lahat ng kitain mo, ay bago ka mamatay, ipamigay mo pa rin sa iba. Wala kang iipunin, wala kang itatabi, kung ano mang kitain mo, okay lang, naging magaling ka sa pagkita ng pera, pero bago ka mamatay, you die poor. Pamigay mo yun sa lahat. Mamatay kang walang ari-arian, mamatay kang walang possession. Yun ang pinaniniwalaan ni St. Thomas Aquinas. O panahon tumuli ng katapusan ng medieval age ha, tinanggap na ng mga tao na ang pera hindi masama. Kasi sabi ng santo sabi ng taong simbahan ni St. Thomas Aquinas, sabi niya yun. Episode 7 nga pala to mga kasosyo, Part 3. Sa panahon ni St. Thomas Aquinas at ang mga prinsipyo niya, ang mga tao ay may kakayanan ng mamili kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Nung panahon ni St. Augustine of Hippo, kung pinanganak kang peasant o pinanganak kang worker ka hanggang mamatay ka. Kung pinanganak kang sundalo ka hanggang mamatay ka. Kung pinanganak ka sa pamilya ng mga haring wala ng arit, nasa pamilya ka ng mga hari hanggang mamatay ka. At kung tinawag ka maglingkod ni Lord, sa kanya, pari ka. May calling ka. Pari ka hanggang mamatay ka. It is what it is. Walang baguhan. Sa panahon ni St. Thomas Aquinas, pwede ka nang mamili. Kung ayaw mo magtanim, mas gusto mo mamingwit ng isda, pwede. Kung mas gusto mong gumawa ng mga damit, pwede. Kung gusto mong magluto, kahit hindi ka pinanganak na tigaluto, pwede. May kanya-kanyang calling na. Basta, ang prinsipyo ni St. Thomas Aquinas, wag lang maging greedy o inggitero sa possession ng iba. Yun lang ang prinsipyo niya. Dahil yun, masama yun. So, okay lang kumita ng pera, pero wag ka lang magtatangka sa pag-aari ng iba. Kasi yun yung masama. Yung pera, hindi masama. Ang masama, yung mainggit ka sa iba at samsamin mo yung pagmamayari ng iba. Yun ang masama. Si St. Thomas Aquinas ay naniniwala pa din na masama ang usury, na masama ang pagpapautang, na masama ang kumita ng pera sa pamamagitan ng pera. Dahil hanggang sa panahon ni St. Thomas Aquinas, ang pera ay fertile o hindi dumadami. Etong panahon ni St. Thomas Aquinas ay nagkakaroon na ng bagong transition, na yung dati yung pera masama at yung pagpapautang masama, ngayon may nagbabago na sa panahon na ito. Natatapos ng medieval age at pumapasok na yung panahon ng merchant's age. Panahon ng mga merchant. Etong pagtatapos ng medieval age, may nangyayaring bago sa mundo. May sumisibol na bagong status o level ng tao sa ekonomiya. Kung dati ang status lang ng mga tao is either pari ka, or hari ka, or warrior ka, or peasant ka, o trabador ka. Ngayon may bago. Dito sa pagtatapos ng medieval age, naging mainstream na yung trading. Yung pagpapalitan ng mga tao, ng mga bansa, ng mga saging, ng silk, ng marmol, ng bigas, ng isda, naging mainstream na. Dahil sobrang lupit na ng trading ng mga tao, sobrang dalas na rin yung paggamit ng pera ng mga bansa at ng mga tao. Kasi nagpapalitan sila Mas maraming trade, mas maraming perang ginagamit. So naging mainstream na yung pera. At dito na pinanganak officially yung dalawang bagong status sa ekonomiya. Kung dati ang status mo lang pari ka, or hari ka, or warrior ka, or worker ka, yan lang dati. Ngayon may dalawang bagong pinanganak sa estado ng ekonomiya. At yan yung bangko, banks, at merchants o mga negosyante. Yung bangko, lumupit yung industriya na yan. Dati mga money changer lang yan. Money changer lang ang tawag sa mga yan. Ngayon, finance na sila. Dahil sa panahon na to, sobrang dami ng transaksyon, yung mga merchant o yung somehow mga negosyante nung panahon na yun, na nagte-trade ng bulto-bulto o iba ang merchant sa entrepreneur, mga kasosyo Ang merchant, ang trabaho nito, somehow nagbabay and sell sila. Nagbabay sila ng madaming tela sa isang lugar, tapos ibebenta nila sa lugar nila for profit. Most likely, buy and sell ang industriya ng mga merchant. They do that for profit. Yun lang. Para kumita, magbabay and sell sila. Iba ang entrepreneur. Ang entrepreneur, they create something new. They believe on something. Basta iba yun. Mamaya na yan. Basta iba ang entrepreneur sa merchant. Ngayon, itong mga merchant na to, kailangan nila ng pag-iwanan ng mga kinikita nila. At iniiwan nga nila yon sa money changer. So, mga money changer, ang daming pera. Kasi tambakan sila ng pera ng mga merchant.
merchant. Kaya yung mga money changer, nakadiscover sila ng pagkakaperahan, yung mga perang nasa taguan nila ng pera. Pinapautang nila ito para sa mga merchant na may bagong gustong pagkakitaan na buy and sell. So dyan na nagsimula yung mundo ng finance. Financier na ang mga money changer, kaya naging banks na sila. Officially, they become banks. Dyan na sumibol yung mga bangko nung katapusan ng medieval age. Pinapahiram nila yung mga merchant for a certain amount of interest rate. Ito na rin yung panahon, itong katapusan ng medieval age, na dito na na-figure out ng mga tao o ng simbahan na ang usury ay iba sa pagpapautang lang ng may interest rate para gumana ang ekonomiya. Kaya bago lang ang merchant, ang mga negosyante. They buy and sell for profit. Wala pang entrepreneur dito mga kasosyo ha. Iba ang entrepreneur. At officially may bangko na. At pinanganak na ang commerce sa mundo. Ang commerce, parang e-commerce. Ang commerce ay basically buying in large scale, bibili ka ng madamihan, tapos ibebenta mo for profit. Diba buy and sell lang? Negosyante. Wala silang kine-create. Wala silang pinoproduce. Wala silang ini-invent. They just trade. They buy and sell. Negosyante. Hindi entrepreneur. Magkaibang negosyante sa entrepreneur. Merchant. They do things for profit. Etong panahon na to, nung pagtatapos ng medieval age, dito na rin nagsimula yung mga panahong may mga malalaki ng barko. Mga panahon na naglalakbay yung barko para pumunta sa ibang bansa para kumuha ng mga produce doon. Mga spices, tulad nila Magellan nung panahon na yon. So ito na yung panahon na yon. Para pag may nakuha silang bagong produce o bagay, dadali nila pabalik doon sa bansa nila at ibebenta nila for profit. At pinepenansyan ng mga hari. Diyan na yung panahon na yon. So yung katapusan ng medieval age mga kasosyo, ito yung panahon, nung panahon na ng mga galawan ng nila Magellan. Panahon na ng mga galawan nila Christopher Columbus. Kung kailan na-discover ang Amerika. Kung kailan tayo na-discover ng Espanya o ni Magellan. Ito na yung panahon na yon. Naglalakbay sila dahil sa business nilang trading. Pero at the same time, may motibo na rin silang sakupin yung mga lugar na napupuntahan nila. Si Christopher Columbus ang nakadiskubre sa Amerika kasi pinondoon siya ng hari nila para bigyan ng barko para patunayan na bilog ang mundo. Tama nga ba? O basta yun, tsamba na, tagpuan niya yung Amerika. Pinaniniwalaan ko na ang entrepreneur ay yung katulad ni Christopher Columbus, yung katulad ni Magellan, na yung nagre-risk ng buhay nila para i-figure out yung bagong bagay na pinaniniwalaan nila na hindi pa nag-exist. Naniniwala sila na bilog ang mundo pero wala pa nagpapatunay. Pero naniniwala sila sa vision nila. So they risk their own lives para patunayan yun. Para mag-discover ng bago o gumawa ng something na bago. Ito yung mga pinaniniwalaan kong entrepreneur. Yung mga leader ng mga exploration. Para entrepreneur, di ba? Kung gagawa ka ng bagong bagay na wala pang gumagawa, entrepreneur ka. Bago yan eh. Wala pang sumusubok niyan. You risk your time, your money, your name, you risk everything para mapatunayan yung pinaniniwalaan mo. May vision ka. Kaya iba ang entrepreneur sa merchant. Ang mga merchant, mga kasosyo, they are inspired only by profit. Ang mga entrepreneur, they are inspired because they believe on something. O magkaiba yun ha. Ito rin panahon na to mga kasosyo, itong pagwawakas ng medieval age, naimbento na rin ang insurance. Diyan yun pinanganak sa panahon na yan. Kasi yung mga naglalakbay dating barko, mostly yan, risky yan. At lumulubog yan. So ang insurance pinanganak para may babayaran silang isang tao o isang grupo na i-insured yung exploration ng isang manlalakbay o entrepreneur nga na tinatawag ko. Para pag nalugi yun o bumagsak yung barko, nasira yung barko sa gitna ng dagat, namatay yung mga tao, insured pa rin sila from bad luck. O more on insurance sa mga future episodes. Basta ito yung panahon na pinanganak na insurance. May finance nang gumagalaw sa ekonomiya. Pera-pera ang labanan. Nalaos na rin yung feudalism. Yung mga lords o mga landlords. Nalaos na rin yan. Kasi yung mga tao sa probinsya, pumupunta na rin sa city para maging merchant, para mag-trade. Uso ba siya? Wave siya, ganun. Wave. So, may decision na yung mga tao kung ano gusto nilang gawin sa buhay nila. Magtanim pa rin o maging merchant o maging negosyante sa city. O muli itong katapusan ng medieval age, hindi na masama ang magpautang with the right interest rate. Ang masama na lang yung usury na kung saan naruruwen yung buhay nung pinautang. So, nahilot na yung dalawang ibig sabihin. Hindi na masama ang magpautang na tama ang interest. Ang masama na lang yung usury. Sinabi rin mismo ni St. Thomas Aquinas na okay lang ang mga interest sa mga loans for profit kasi exchange ito sa pwedeng kitain ng mga money changer kung ipuput nila sa ibang bagay na pagkakakitaan yung pera. O medyo nahilot na. Pinaniwalaan ng mga tao kasi santo yan si St. Thomas eh. Man of God yan. Kaya pinaniwalaan ng mga tao na okay, sabi ni St. Thomas, okay na pala magpautang. O edi okay na, tinanggap na ng sistema ng mundo. Dati sinasabi na ang mga merchants at mga money lenders ay ipapatapon sa impyerno kasama ng mga magnanakaw, ng adulterer, ng mga mamamatay tao. Pero sa katapusan ng medieval age, may isang merchant and money lenderer na tao ang naging
santo. Pamilyar sa inyo tong tao na to. Ito si Saint Homo Bonus. Isang negosyante, isang merchant, at isang nagpapautang na tao. Naging santo. Si Saint Homo Bonus. O, pamilyar ba yung pangalan niya? Homo Bonus? Bonus. Mukhang dyan nagsimula yung salitang bonus no? Yung bang banat ng mga empleyado mo na, boss, pa-bonus ka naman. Boss, wala bang bonus? Tingin ko dyan nagsimula yon, Homo Bonus. Ibig sabihin, boss, maging mabait ka naman. Maging kagaya ka ni Saint Homo Bonus, pa-bonus ka. O, ito nga yung picture nung santo na yan o, tignan nyo. Negosyante, di ba? So, tinanggap na ng simbahan na hindi masama ang maging merchant at magpautang. Yang si Saint Homo Bonus, ang patron saint ng mga business people, ng mga gumagawa ng sapatos, gumagawa ng mga damit, nung panahon na yan. Yung prinsipyo na para mapalapit tayo sa Diyos, kailangan maging mahirap tayo, o walang pera, o walang possession, nawawala na yun sa mundo. Naiintindihan o nauunawaan na ng mga tao, tinatanggap na ng mga tao, for any reason, na hindi masama kumita ng pera, o magtrabaho para kumita ng pera. Pero na-figure out na ng mga tao na may limitasyon. Hindi masamang kumita ng pera, pero pinaniniwalaan pa rin yung sinabi ni Lord Jesus Christ na hindi ka pwedeng mag-serve kay God at sa money. Kaya basta kung nagtatrabaho ka para kumita ng pera, basta hindi ka alipin ng pera. Kasi yun ang masama. Servant ka ni God, tapos servant ka pa ng pera. Yun ang hindi pwede. Pwede kang kumita ng pera, pero servant ka lang ni God at hindi ka servant ng pera. Magkaiba yun, mga kasosyo. So personal na pinaniniwalaan ko pa rin, mga kasosyo, na hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos at maglingkod sa pera. Dahil masama na maging alipin tayo ng pera. Servant tayo ni Lord, syempre. At nagtatrabaho tayo para kumita ng pera dahil kailangan yan ngayon. Dahil sabi nga ni God sa Genesis na kailangan natin pagtrabahuan ang ating mga kakainin. So, trabaho pa rin tayo. Trabaho malupit pa din. Pero never na maging alipin tayo ng pera. Dahil yun ang sinasabi ni Lord Jesus Christ na hindi pwede. Bawal tayo maging alipin ng pera. Dahil pag nagkaganon, yun ang kasalanan. Kumita ng pera, oo. Pero never maging alipin ng pera. Magkaiba yun. Etong pagwawakas ng medieval age ay masasabi natin na nagsimula ng mag-merge ang Diyos at ang pera sa mundo. Sa simula ng medieval age, religion ang pangunahing force ng ekonomiya. Sa pagtatapos ng medieval age, profit na ang pangunahing force ng ekonomiya. Ang malaking elemento ng pagbabago nung pinanganak ang mga merchant at ang mga banks sa mundo. Hindi pa ito modern economy, mga kasosyo. Malayo-layo pa tayo sa modern economy. Medieval age pa lang itong pinagkikwentuhan natin. Ang simula ng medieval age at ang katapusan ng medieval age. Kung ano meron sa simula at sa pagwawakas ng medieval age. Kung ano yung transition na nangyari sa mundo between Diyos and money. Anong nangyari? So itong medieval age, dito pinigure out ng mga tao kung anong silbi ng pera with respect kay Lord. Kung anong acceptable sa masama. Natutunan natin na dito sa medieval age, ang mga economic thinker ng panahon na to ay ang mga santo natin ngayon. Diba? Mga saints. Si Saint Augustine of Hippo o San Agustin at si Saint Thomas Aquinas o si Santo Tomas. Sila ang mga Plato at Aristotle ng panahon ng medieval age. Mga kasosyo, tandaan nyo yung salitang merchant at yung banks. Kasi napakalaki ng mga impluwensya niyan sa mga susunod na pangyayari sa mundo natin at ng ekonomiya. Dati walang merchants. Sa panahon ni Aristotle, walang merchants. Sa panahon ni Lord Jesus Christ, walang merchants. Money changer lang ang meron nun. Pero sa pagwawakas ng medieval age, may merchant na at may banks na. Yung dating mga low-life na money changer, ngayon banks na sila. Nagsimula nang maging mayabang yung mga yan. Maging makapangyarihan ng mga yan. O, baka nyo pa yung mga susunod na mangyayari. O, nagwakas tayo dito sa episode 7 na to sa panahon na nila Magellan. May mga barko ng malalaki na nagtatravel sa buong mundo. Nagtitrade na yung bansa sa bansa. At sa susunod na episode, kung ano yung mga susunod na kaganapan. Hindi pa rin modern economy yung pag-usapan natin. Malayo pa tayo sa modern economy, mga kasosyo. Ang modern economy somehow yung start ng capitalism. Let's continue to pray, mga kasosyo, na i-bless ni Lord ang ating pag-aaral ng ekonomiya ng sama-sama. Kung gusto mo palang makita ng sunod-sunod itong buong kasosyo economic series natin, mga kasosyo, ay click mo lang tong playlist na to at nandyan lahat ng sunod-sunod yung mga episodes natin. See you sa next episode, mga kasosyo. God loves you. I love you. Glory to God. Ciao, bye.